Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Nandito na naman po tayo para magsama-sama na makinig sa salita ng Diyos at patuloy tayong lumago at patuloy natin maunawaan kung ano po ang plano, kung ano po ang agenda ng Diyos sa buhay natin. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Kami pinupuri ka namin, Panginoon, pinasalamatan sa lahat ng mga biyayang amin natanggap sa buong sanlinggo. Panalangin ko na patuloy mo kaming gabayan at ingatan, Lord, at patuloy na patnubayan, Panginoon, ang aming mga buhay. Sa pakikinig namin, Panginoon, sa umagang ito, ikaw po ang maluwalhati at mapatuloy namin tumimo sa aming puso at isipan kung ano po ang iyong nais sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang topic po natin sa umagang ito ay God's agenda in our lives. Na ano ba ang plano ng Diyos sa buhay natin? Ano ba ang nais ng Diyos sa ating mga buhay? Sabi po sa Jeremiah 29:11, marami sa atin nakakaalam na ito. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ano alam ng Diyos ang plano sa ating buhay? Merong nakalaan na plano sa atin ang Diyos. Dinideklara din ng Panginoon na ito ang aking plano para sa iyo. Ang plano ng Diyos para sa atin lahat ay prosper tayo, pagpalain. Hindi lamang tayo magkaroon ng maraming pera, kundi maging matiwasay ang ating pamumuhay dito sa mundo, even sa kalagitnaan ng mga pagsubok, kalagitnaan ng mga trials sa ating buhay. At sabi po rito, not to harm you. Hindi tayo maapektuhan ng mga nangyayari sa ating paligid, lalo na yung pandemic, na hindi tayo nai-infect ng virus, hindi tayo nagugulumihan sa ating puso, bagkus ay patuloy tayong pinagpapala ng Diyos. Plans to give you hope and a future. No, bigyan tayo ng Diyos ng pag-asa dahil sa panahon natin ngayon, marami po ang nawawalan ng pag-asa, marami po ang bumibitaw sa kanilang mga pananampalataya at nawawalan ng pag-asa. Ang iniisip nila ay magiging malala na ang pangyayari dito sa mundo, magiging malala na ang pwedeng mangyari sa buhay natin. No? And a future, ang magandang kinabukasan ang nais ng Diyos sa ating buhay. Sometimes life can be so confusing and stressful that it can be difficult to understand what God wants for us over the noise of the world and the sounds of all obligations pulling us. Ang buhay natin minsan ay nakakalito at nakaka-stress dahil sa mga hindi natin maintindihan ng mga pangyayari sa buhay natin. Hindi natin maintindihan kung bakit nangyari ito sa ating panahon. Bakit nangyari ito sa ating buhay? Bakit nangyari ito sa panahon natin ngayon, itong COVID-19 na talaga namang pinadapa ng pandemic na ito ang ekonomiya, ang mga trabaho, ang mga negosyo, talaga namang marami natanggal sa trabaho. Talagang meron pa tayong makikita sa Facebook na unlupit mo 2020. Sinisisi nila yung timing ng year ng 2020 na pagpasok pa lamang devastated na ang Pilipinas. Pagkatapos noon ito na po ang kinaharap natin, malaking pagsubok na ito. And the truth is, God knows what He wants for us is in control of our plans. Kung ang katotohanan talaga, sabi ng Biblia, alam ng Diyos ang plano niya sa buhay natin. Nais niyang umayon tayo sa kanyang mga plano at nais niyang lumakad tayo according sa kanyang mga purposes, according sa kanyang mga plano. Sabi po, He has the blueprint for our lives drawn up. He has the blueprint for our lives drawn up. Merong mga nakadrawing na blueprint sa buhay natin. Alam niyo po yung blueprint? Bago po tayo magpatayo ng bahay, meron pong drawing na nakalagay sa kulay blue. At doon po nakaspecify yung mga tamang sukat ng kwarto, tamang sukat ng mga bintana, ng ceiling, ang taas ng kwarto kung hanggang saan lamang, ng mga blueprint ng electrical, blueprint ng mga plumbing sa linya sa kuryente,
linya sa tubo ng mga tubig at linya sa tubo ng mga sa CR o sa mga lababo. Yan po ang tinatawag na blueprint. Kagaya po sa buhay natin, merong nakadrawing din na blueprint sa atin ang Diyos. Kumbaga nakadrawing na yan bago po yan i-execute ng mga karpintero, ng mga mason. Meron na pong structure na nakikita yung architect o yung engineer sa magiging future na bahay na pagkatapos itong idebedo, pagkatapos gawin yun. And then sabi po rito, He is guiding us and putting seeds in our hearts. Like a gardener, He waters the seeds He plants within our hearts. Alam niyo po ba, ang Diyos ay ang ultimate plantito. Kasi po, siya po ang laging nagtatanim sa ating mga puso. Nagtapos siya na magtanim ng salita sa ating mga puso, dinidiligan niya pa ang mga ito. He waters the seeds He plants within our hearts. Ang Diyos mismo ang nagdidilig sa ating mga puso ng mga narinig natin salita ng Diyos. God sees you and He hears you and He answers your prayers. Nakikita ng Diyos ang buhay natin. Nakikita ka niya saan ka man naroroon ngayon, kung anong ginagawa mo, anong nangyayari sa buhay mo, ano ang mga nasa isipan mo ngayon, ano ang mga status mo ngayon, anong kondisyon ng puso mo, ng isip mo, ng buhay mo, anong nararamdaman mo, sabi salita niya. God sees you and He hears you. Ano man yung mga buntong hininga natin, ay, naku po, ang hirap ng buhay. Ay, naku Lord, tulungan mo po kami. Yung mga ganyang bagay, naririnig tayo ng Diyos. Kaya po, ingatan natin yung mga lumalabas sa ating bibig na hindi ka nais-nais kasi nagigrieve po ang Holy Spirit kung may maririnig siya na hindi ka nais-nais sa ating puso. And He answers your prayers. Napakaganda po niya na nakikita tayo ng Diyos, naunawaan, naririnig ng Diyos ang ating mga tinig at sinasagot ang bawat panalangin. Kayo po ba'y sinagot na ng Diyos ang mga panalangin natin? At po ay magsabi ng Amen kung sinagot na po ng Diyos ang ating mga panalangin. Kung hindi pa sinasagot ng Diyos ang inyong mga panalangin, ang sabi ng Panginoon, wait lang, magantay lang tayo. Relax ka lang, ang Diyos ang bahala. This life can be hard through trials. Totoo yun, medyo mahirap ang buhay kapag dumadaan sa kahirapan. Maraming mga tao ang nakakaranas ng hindi magandang pangyayari sa buhay niya. Maraming mga tao ang nabibigla sa mga senaryo ng buhay. At sabi dito, but through trials, the Lord make us stronger. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan, hindi niyo po ba alam na kayo ay tumatatag? Pansinin po natin simula March na nagdeklara ng pandemic ang buong mundo. Palagay ninyo, hindi ba tumatag ang inyong pananampalataya? Hindi ba tumatag ang pagkapit ninyo sa salita ng Diyos? Hindi ba kayo mas naging closer kay Lord sa panahon natin ngayon? Hindi ba natin naunawaan sa panahon natin ngayon sa gitna ng mga pagsubok at mabibigat na trials ngayon? Mas nauunawaan natin ang plano ng Diyos sa buhay natin? During times of tribulation, our faith is able to grow and multiply. Amen po ba dun? Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng tribulation, ang ating pananampalataya ay lalong tumitibay, lumalago at nagmumultiply. Ito ay nagbubunga at nagmumultiply. Sabi sa Romans chapter 5 verse 3 to 5, shows us that suffering produces perseverance and character. Yung suffering daw ay nagbubunga ng pagtsatsaga at ng karakter, which leads to hope that allows God to pour into our hearts. Yung mga pagtsatsaga natin, yung character natin, ay dinadaan tayo niyan sa pag-asa. Nagkakaroon tayo ng mga pag-asa sa ating puso, sa ating buhay, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. So, ang pag-asa na ating hinaharap sa ngayon ay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na umasa na mayroong great future sa Lord. Sabi ng Jeremiah 29:11, basahin ko lang po. For I know the plans I have for you, declares the Lord.
plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. No, napakaganda ng plano ng Diyos sa ating buhay. So, what is God's agenda in our lives? Ano bang plano ng Diyos sa ating buhay? Ano bang plano ng Diyos ano bang agenda ni Lord sa iyo? Ang God's agenda in you is to be in prayer. So, ang agenda ng Diyos sa buhay mo ay dapat lagi tayong nananalangin. Nakakatuwa po ang nangyayari sa panahon natin ngayon na nabubuo po ang pamilya at patuloy na nagkakaroon ng commitment na manalangin bawat araw, bawat gabi bago matulog. Nagkakaroon tayo ng family altar na hindi natin nagagawa nung normal days pa, napaka-busy ng bawat isa. Ngayon po, most of the time, nasa bahay lang ang mga bata, nasa bahay lang yung ibang mga nagtatrabaho sa work from home. So, most of the time, nasa bahay lang. Sama-sama. Ginawa ng Diyos ang panahon na yan para ma-caught tayo na magkaroon ng pananalangin sa bawat bahay. Kaya ayan, tinatawag po na family altar. A way to know that you are following God's plan for your life is being in prayer. Totoo po. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi ka nagbababad sa panalangin? Paano mo maiintindihan ang purposes ni Lord sa iyo kung hindi ka nananalangin, kung hindi mo kinakausap ang Diyos? Hindi niya i-reveal sa iyo ang mga plano niya sa buhay mo. Hindi ka magkakaroon ng mga revelations from the Lord kung hindi ka nagsisik sa Kanya through prayer. Take time each day to devote yourself to the Lord and the plans He has for your life. So, magkaroon tayo ng konting panahon, magkaroon tayo ng konting devotion sa puso natin, sa isipan natin, sa buhay natin. Pag nilay-nilayan natin kung ano ang plano niya sa buhay natin. If you are giving each area of your life to God, then He will bless it and be able to work through it abundantly. No, kung binibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, pagpapalain niya ang buhay na yan. At be able to work through it abundantly. At patuloy na bibigyan tayo ng abundance ni Lord kung papagamit natin ang buhay natin sa Panginoon. So, dapat tayo lagi nagbababad sa panalangin upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, tayo ay magbabad sa panalangin. Sabi ng Bible is pray without ceasing. Lagi tayong manalangin ng walang patid. Kumbaga, pagmulat ng mga mata mo sa umaga at pagpikit ng mga mata mo sa gabi, ay yung buong araw na yon ay punong-puno ng panalangin. So, ang ibig sabihin ng prayer, di ba, ay two-way communication with God. Nagsasalita ka at si Diyos, ang Diyos ay nagsasalita din sa iyo. So, yan ang tinatawag na prayer. So, constant dapat, lagi. Parang bukas ang diwa mo sa message ni Lord. Bukas ang diwa mo sa mga petitions na pwede mong ibigay sa Panginoon. So, nagkakaroon po ng growth doon, nagkakaroon po ng paglago at pagpapatibay ng pananampalataya. Mauunawaan natin ang mga purposes ni Lord kung tayo ay nagbababad sa panalangin. Number 2, be actively reading in the Word. So, sabi po rito, magbabad din tayo sa salita ng Diyos. Magbabad din tayo sa mga salita ng Panginoon. It is one thing to go to church on Sunday and hear the pastor's sermon, and another when you take time each day to devote to being in God's Word. So, nakakatawa po sa panahon natin ngayon, compare natin dun sa nakaraan natin, umaattend lang tayo ng church minsan sa isang linggo. Pagkatapos nun, tapos na. Wala na. Wala nang communication, wala nang prayer, wala nang worship kay Lord sa buong from Monday to Saturday. Pagdating uli ng Sunday ay simba uli at uli sa church. Nare-realize natin ang kabutihan ng Diyos kada linggo lamang. Pero nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon tayo ng live streaming through Pastor Wilbur na nanunurture yung ating spirito, tumatatag sa pamamagitan ng mga SCB pastors. Nagkakaroon tayo ng kaunawaan sa salita ng Diyos. At hindi lang yun. Sa pagdating sa gabi,
bago tayo matulog o anong oras man tayo nagde-devote sa Panginoon para sa family altar natin, magkakaroon tayo ng additional devotion para tumatag yung pananampalataya natin sa Panginoon. Taking just a few minutes each day to read what's in the Word will give you a better understanding of the calling of God has put on your life. And it will allow you to better live out the life He desires for you. Totoo yun. Kung lagi tayong nakikipagniig sa Panginoon, kumbaga, pray without ceasing, ang diwa mo ay bukas sa revelation ni God, ang diwa mo ay bukas naman to communicate with the Lord, so nagkakaroon tayo ng better understanding of the calling of God sa buhay natin. At it will allow you to better live out the life He desires for you. Ibig sabihin, nagagampanan natin ang pagkakatawag sa atin ng Diyos at namumuhay tayo ng buhay na naayon sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Tayo po ba'y namumuhay sa buhay natin ngayon ayon sa kalooban ng Panginoon? Ang buhay po ba natin ay lumalakad under His purpose? Ang buhay po ba natin ay lumalakad founded in His Word? Ang buhay po ba natin ay lumalakad through deep prayers? Kayo na lang po ang makakasagot niyan. And then number 3, for the commands He puts on your heart, allow God to guide your steps and trust the dreams He puts in your heart. So hayaan natin na ang Diyos ang mag-guide sa ating puso. Lahat ng mga pangarap natin sa ating puso, i-treasure lang natin yan. At sabi rito, trust the dreams He puts in your heart. Kung ang mga desire, ano mga ninanasa ng puso, sabi sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Patuloy tayong magpakaligaya sa presensya ng Panginoon at ibibigay niya ang nananasa ng inyong puso. Matagal na pong passage sa Bible yan at matagal na rin proven ang salita na yan ng Diyos. Kung magpapakaligaya tayo sa presensya ng Diyos, ibibigay niya ang desire ng ating puso. At marami po ang magte-testify sa ngayon na sila'y nagpakaligaya sa presensya ng Diyos. Ngayon po, tinatamasa na nila yung dinidesire ng kanilang puso. Believe that He will qualify you and know that if there is a dream that He placed upon your heart, He will help you achieve it and He will be glorified in the process. So manampalataya lang tayo, maniwala lang tayo na tayo ay kina-qualify ni Lord, tayo inilalagay ng Diyos sa tamang patnubay, na tamang purpose na sa buhay natin. At kung na-achieve natin ito, mag-glorify ang Diyos sa buhay natin. So follow the commands. Number 3, He puts on your heart. Number 4, seek a godly community. Nakakatuwa po ang mga nangyayari sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon. Marami ang nakakamiss umattend sa church. Pero hindi niyo po ba napapansin na tayo ay intact sa pamamagitan ng GC o group chat natin na JFBC Family? Araw-araw nagkakaroon tayo ng update. Mas parang naging connected pa nga tayo sa isa't isa kasi pag nag-send ng message yung isang kapatiran natin, nababasa natin, na-update tayo sa buhay niya, kung ano man ang nangyayari sa kanya. Na minsan nakikita natin na tapos na sila mag-family altar, minsan may mga prayer request sila na pinire-request sa mga kapatiran. So nagiging active ang ating mga kapatiran. So dapat nating hanapin yung ganyang klaseng community na lagi tayong updated, lagi tayong napapalakas, lagi tayong nai-encourage sa pamamagitan ng group chat natin yan. Kasi iba na rin ang mundo natin ngayon eh. Technology na we are under the modern technology. So, although hiwa-hiwalay tayo sa panahon natin ngayon, wala tayong sariling church, physical church, pero patuloy na nagkakaisa, patuloy na nagkakaroon ng unity, nagkakaroon ng godly community.
nakikita natin na ano ba si Pastora Susan pag nagbigay ng mga updates sa kung ano man nangyayari sa body of Christ, kung ano man nangyayari sa SCB, kung ano po ang mga ginagawa ng mga pastors natin, nakikita natin yun at na-update po tayo. It's a lot easier to follow God's plan and act in ways that honor Him when you have friends around you that encourage you in your walk with the Lord. Totoo po yun. Kaya wag sana sa mga kapatiran natin na nasa group chat, na nasa JFBC family, eventually po yan ay mag-e-evolve po yan sa darating na future o sa darating taon, sa bagong taon. Plano ng Diyos, mag-e-evolve po yan. Ano na yan, i-announce po ni Susan yan sa mga susunod na panahon na sana wag po mangyari na sa GC natin ay mag-left the group. Halimbawa, Erwin left the group. No? Nakikita niyo, papansin niyo sa mga GC natin. Pag hindi na na-encourage yung isang kapatiran natin, eh magle-left the group na yan. Sana po wala mangyaring ganyan sa atin. Kundi nagkakaroon pa ng additional, dumadami tayo ng dumadami online. Dumadami tayo ng dumadami. Nakikita niyo po, mayroon akong merong ina-add si kapatid na ganito, na nakikita nila, na-encourage tuloy sila, nakikita nila yung GC ay active doon sa mga panahon natin. Seek out a community at church that will hold you accountable and be able to give a godly counsel. Totoo po yun. So, meron po tayo ngayong active na mga GC, mga active na nagpa-participate sa mga small groups natin, sa mga cell groups natin. Katulad ni Jeng, kapag Sunday, nakikita ko po siyang nagkakaroon ng mga small groups sa mga youth, sa mga kabataan, sila Elise, sila Zoe, sila Maika, tsaka sila Risha, tsaka si Kaina, Jezreel. Nagkakaroon sila ng small group na nagdi-discuss sila ng patungkol sa Panginoon at nagkakamustahan. So, nagkakaroon sila ng connection through online. So, na-update din ng bawat isa. Nagkakaroon ng bonding. So, naumpisahan po namin yan ng mga tatay, kaya lang natigil ng mahabang panahon. Ang mga nanay din po ay meron din po GC. So, tuloy lang po natin yun na magpalakasan tayo sa isa't isa. At sabi po sa number 4 ay, seek a godly community. No, napakasarap pong mabilong sa isang community na maka-Diyos dahil nagkakahawaan tayo. Kasi ikaw, pag na-involve ka na sa isang community na hindi maka-Diyos, talagang naaapektuhan din. Even yung buhay natin, natututo tayong magsalita ng negatibo, natututo tayong mag-isip ng negatibo, natututo tayong gumawa ng hindi maganda. Pero kung tayo ay mapapasama sa godly community, natututo tayong manalangin, na-encourage tayo. Na-encourage po ba kayo sa mga pinopost natin na done praying na ng mga bawat pamilya? Ngayon lang po nangyari yan sa history ng mga church natin na ang bawat pamilya ay updated na nananalangin. Yung mga nakikita nating inactive, nakikita natin ngayon sa mga pictures nila na nagpa-participate sa mga family altars natin araw-araw. Tapos na po ba kayo mag-family altar? Opo. Ayan, number 5. Obey the truth. Know what is written in the Bible and follow the way He calls you to live. Totoo po. Dapat nating unawain, dapat nating intindihin, i-meditate ang salita ng Diyos. Do not allow this book of the law depart from your mouth, sabi sa Joshua chapter 1 verse 8. But you shall meditate it day and night that you may be careful to follow what the commands, kung ano yung mga utos ng Diyos. Carefully following the commands of the Lord. And then sabi po, know what is written in the Bible and follow the way He calls you to live. Sundin natin kung ano ang pagkakatawag sa atin ng Diyos. Kung ano po yung carrier ng grace, kung anong grace ang binibigay sa atin ng Diyos. Kasi
sa atin ay carrier ng grace. At kung anong grace na tinatawag sa iyo, kung ang grace mo ay mag-evangelize through online, makikita mo yung fruit niya. Marami kang followers na marami ka na evangelize through online. Kung ikaw naman, ang grace mo naman ay mag-public service at nakikita mo na na-involve sa public service, yun po yung grace na binibigay sa atin ng Diyos. Kung ang grace mo naman ay mag-preach, kahit na hindi ka, kahit na napakahabang oras, gusto mo talaga mag-preach, yun po ang grace na tinatawag. Na kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin, mamuhay po tayo doon according to His purpose. Live by the commandments and intentionally be an example of what Christ's followers should be. Tayo ay mamuhay sa pamamagitan ng mga utos ng Diyos, sa mga commandments niya, at sadyain natin maging example. Sadyain natin, intentionally be an example of Christ's followers should be. Sadyain natin kamustahin ang ating mga kapatid. Sadyain natin ipanalangin ang ating mga kapatid. Sadyain natin mag-post ng mga verses sa Facebook. Sadyain natin magbumati ng magandang umaga, blessed day sa ating GC. Sadyain natin mag-encourage sa bawat isa sa atin upang makita kung anong klaseng follower ni Christ tayo. Being an adult today, in today's modern age, comes with a set of challenges and pressure. But God qualifies us through our shortcomings, just like He qualified Moses when He called upon him and lead the Israelites and stand up to the Pharaoh. Yung mga shortcomings natin o ni Moses, akala natin disqualify siya sa calling ni Lord, pero kinwalify siya, even though maraming shortcomings si Moses, kinwalify siya ni Lord na to lead the Israelites and stand up to the Pharaoh. And if God has placed the desire of going back to God on your heart, then He will qualify you to do so. Kung dinidesire mo sa puso mo naman ng balik sa Diyos, ay kina-qualify ka ng Diyos na lumapit sa Kanya at manampalataya. He will be there to walk alongside you. No? Tutulungan ka ng Diyos. Sabi ng Bible, if you draw near to me, I will draw near to you. Kung lalapit ka sa akin, ako ay lalapit sa iyo. He will be there to walk alongside you and aid you in the areas of your own shortcomings. Tutulungan tayo sa ating mga kahinaan na ma-overcome natin itong mga to. Tutulungan tayo ng Diyos na matalikuran ang mga kasalanan na nagagawa natin. At hihingi natin ng mga kapatawaran ang mga bagay niya. So ito po ang agenda ng Diyos sa buhay natin. Number 1 ay be in prayer. Lagi tayong magbabad sa panalangin. Number 2, actively reading in the Word. Number 3, follow the commands He puts on your heart. Number 4, seek a godly community. And then number 5, obey the truth. So, basahin po uli natin ang Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Patuloy lamang po tayong manangan sa salita ng Diyos at patuloy nating lakaran kung ano po ang purpose ni Lord upang matupad ng Diyos, upang matupad natin ang agenda ng Diyos sa buhay natin. May agenda ang Diyos sa buhay mo, may agenda ang Diyos sa pamilya mo, may agenda ang Diyos sa buong kapaligiran mo, at may agenda ang Diyos sa iyong church, mayroong agenda ang Diyos sa community mo, may agenda din ang Diyos sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kaya po, nawa po panalangin ko ang agenda ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang nais ng Diyos, ang purpose ni Lord ay mangyari nawa sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita. Amin pong ina-acknowledge, Lord, na ang kalooban sa buhay namin. Kino-confess namin, Lord, that your will be done. Lord, that your will be done upon my heart. Lord, let your will be done upon my family.
Lord, let your will be done upon my church. Lord, let your will be done upon my life. Panginoon, ang kalooban mo, ang agenda mo, ang masunod sa buhay namin. Upang ma-meet ka man namin isang araw, ay masabi mo sa amin, well done, good and faithful servant, Panginoon. Kaya po inaknalis namin ang presensya sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Napapasalamat kami sa iyong kabutihan. Ipapasalamat kami sa iyo, Holy Spirit. Patuloy mo kaming ginaguide. Patuloy mo kaming binibigyan ng comfort sa aming puso. At patuloy mo kaming binibigyan ng mga revelations, Lord God. Tulungan mo kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kung paano lumakad sa iyong mga salita. Paano magbabad sa panalangin. Paano po mag-meditate na mga commandments mo at paano po makipagniig sa aming mga kapatiran. Pagpalain po ang bawat isa sa amin as we continue to devote ourselves, Lord God. Patuloy mong pagpalain ang bawat pamilya, bawat nakikinig ng salita mo sa oras na ito, Panginoon. God bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Sa susunod po na ating pagsasama-sama, nawa po ay patuloy tayong magpagamit sa Panginoon at maging carrier ng grace ni Lord. Amen. God bless po.